Akala ni Mario ligtas na sila matapos mailigtas ang asawa at anak mula sa mga aswang pero sa huling gabi, may nakita siyang mas nakakatakot pa, isang katotohanang baka hindi na niya kayang takasan. Ang kwento pong ito ay halaw sa mga karanasan at salaysay na ipinasa sa amin. Layunin nitong magbigay aliw, takot, at kaalaman sa mga kaugnay na alamat at paniniwala tungkol sa mga aswang. Hindi ito naglalayong magdulot ng kapahamakan o pagtuturo ng pamahiin, kundi isang paglalahad ng kwento para sa mga mahilig sa katatakutan. Ang bawat manonood ay pinapayuhang gumamit ng sariling pagpapasya habang pinapakinggan ang kwento. Sa isang baryong napalilibutan ng malalawak na taniman ng tubo at mais, may mga gabi na tila mas mabigat ang dilim kaysa karaniwan. Tahimik ang kapaligiran, pero ang katahimikan ay hindi kapanatag, para bang may nagmamasid sa bawat sulok ng kalsadang dinadaanan. Ang ihip ng hangin ay tila may dalang mga bulong, at ang mga alinggaw ng alagang hayop na biglang nagwawala ay tila palatandaan ng presensyang hindi mo nakikita, ngunit ramdam ng balat mo hanggang buto. Sa mga lugar na ganito, nananatili ang takot sa mga nilalang na matagal ng bahagi ng mga alamat, ang mga aswang. Ang kwentong ito ay umiikot sa isang mag-asawa na nakatira sa gilid ng baryo, malapit sa kakahuyan na iniiwasan ng karamihan kapag lumalalim na ang gabi. Si Mario, isang simpleng magsasaka, at ang kanyang asawang si Liza, na bagong panganak pa lamang, ay sinusubukang mamuhay ng tahimik at mapayapa. Ngunit ang kapanganakan ng isang sanggol ay hindi lamang kagalakan sa pamilya, sa paniniwala ng matatanda, ito rin ay nag-aanyaya ng mga nilalang na uhaw sa laman at dugo. Sa panahong mahina at madaling dapuan ng sakit ang isang ina, siya rin ang nagiging pinakamadaling biktima. Noong una, hindi pinapansin ni Mario ang mga bulong ng kanyang mga kapitbahay na huwag daw nilang hayaang matulog ng mag-isa si Liza sa mga unang gabi pagkatapos manganak. Mga pamahiin lang yan, wika niya, subalit sa kaibuturan ng kanyang isip ay kumakabog ang kaba. Kahit siya, minsan ay nakararamdam ng kakaibang malamig na simoy tuwing madaling araw, o di kaya ay nakakarinig ng yapak na hindi niya makita ang pinagmulan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mario, nagising siya sa mahina ngunit kakaibang tunog, tila ba pagaspas ng pakpak na hindi normal para sa anumang ibon. Agad siyang napatingin sa tabi niya, ngunit wala si Liza. Sa halip, nakarinig siya ng mahina at paos na daing mula sa kabilang silid kung saan nakahimlay ang kanilang sanggol. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang dahan-dahan siyang bumangon, hawak ang isang kahoy na pamalo na nakatabi sa kanilang pintuan. Habang papalapit siya, ramdam niya ang bigat ng hangin. Parang may presensya sa loob ng kanilang tahanan, isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa bawat hakbang, tila may malamig na hiningang dumadampi sa kanyang batok. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya ang isang nakapangingilabot na tanawin. Si Liza ay nakahandusay sa sahig, maputla at nanghihina, at sa bintanang nakabukas ay anino ng isang nilalang na mabilis na naglaho sa dilim. Ang mga mata nito ay kumislap sa liwanag ng buwan bago tuluyang naglaho. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang banta, pero ang alam lang niya, hindi niya hahayaan na maagaw ng dilim ang kanyang asawa. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang pinakamatinding laban ng kanyang buhay, isang laban na hindi niya inaasahang kakaharapin, laban kontra sa mga nilalang na kay tagal ng pinaniniwala ang hindi totoo, ngunit ngayong gabi, napatunayan niyang sila ay tunay at nagbabalik upang manlamang. At habang hawak niya ang kanyang asawa, sinusubukang ibalik ang hiningang pilit inaagaw ng anino. Isang tanong ang kumakagat sa kanyang isip, kaya ba niyang iligtas si Liza mula sa nilalang na muling babalik sa kanilang pintuan? O ang gabing iyon ay simula na ng isang sumpang hindi na niya matatakasan? Pagkakapit ni Mario sa kanyang asawang si Liza, ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Halos hindi na makahinga si Liza, at ang malamig na pawis ay bumabalot sa noo niya. Pinilit niyang buhatin ang asawa at dalhin sa higaan, subalit tila ba ang bawat galaw niya ay sinusundan ng mga matang hindi niya nakikita. Ang katahimikan ng kanilang bahay ay biglang naging mas mabigat, para bang may nakabantay sa bawat sulok. Sa di kalayuan, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na alulong ng aso, isang alulong na hindi karaniwan, puno ng pangamba, at kasabay noon ay ang biglang pagtilaok ng manok kahit hindi pa sumisilip ang araw.
Sa mga paniniwala ng matatanda sa baryo, kapag may manok na tumilaok ng 10 oras ng gabi, iyon daw ay palatandaan ng presensya ng nilalang mula sa dilim. Pilit niyang isinara ang kanilang bintana, ngunit bago pa man niya magawa iyon ay muli niyang nasilayan ang tila aninong nakalutang sa ibabaw ng kanilang bubungan. Hindi niya malinaw na makita ang anyo, ngunit ang hugis ay kakaiba, nakadapa at nakayuko na parang hayop na nagmamasid. Sa isang kisap mata, naglaho ito na parabang nalunod sa kadiliman ng gabi. Habang nakayakap kay Eliza, bumalik sa isipan ni Mario ang mga bili ng kanyang yumaong lola na lumaki ring nakatira sa baryong iyon. Lagi nitong sinasabi, huwag mong hahayaang mag-isa ang buntis o bagong panganak na babae sa gabi. May mga matang hindi mo nakikita na naghihintay lang ng pagkakataon. Noon, hindi niya ito pinapansin, ngunit ngayong gabi, bawat salitang iyon ay parang sumpang muling nabuhay. Nagsimula ring magbago ang ihip ng hangin. Ang malamig na simoy na pumapasok sa kanilang bahay ay tila may dalang amoy ng nabubulok na karne. Sumisingaw ito mula sa labas, at sa bawat paglanghap ni Mario ay nararamdaman niyang mas sumisikip ang kanyang dibdib. Ang kanilang sanggol, na kanina'y mahimbing ang tulog, biglang napahagulhol ng malakas. Para bang alam ng bata ang panganib na nakapaligid. Dali-dali niyang nilapitan ang duyan at tinignan kung may kakaiba. Ngunit sa mismong pagyuko niya, napansin niya ang isang mahabang galos sa gilid ng bintana, isang marka na hindi gawa ng tao. Ang mga kuko o anumang tumama roon ay matatalim, malalalim at tila sinadya. Bumilis ang kanyang paghinga, sapagkat alam niyang hindi imahinasyon ang lahat ng nangyayari. Sa labas, may maririnig na kakaibang tunog. Hindi ito hampas ng hangin o mga hayop. Ito'y isang mabigat at paos na hinga, tila ba may nilalang na humihinga ng malalim habang nakatayo malapit lamang sa kanilang bahay. Kapag tumitigil ito, nararamdaman ni Mario na mas lumalapit. At nang lumapit siya sa dingding, doon niya naramdaman ang mabigat na kaluskos, parang may gumagapang sa labas. Mario, mahinang bulong ni Liza, halos wala ng lakas ang boses. Hinawakan siya nito sa kamay, malamig ang palad. Huwag mo akong iiwan, nandito sila, natigilan siya. Hindi niya alam kung nananaginip lang ba ang asawa o talagang nakikita nito ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ngunit ang titig ni Liza, kahit nanghihina, ay puno ng takot na parang may sinisigaw na katotohanang hindi kayang sabihin ng kanyang bibig. Kumakabog ang dibdib ni Mario habang pinipilit niyang panatiliing buo ang loob. Inisip niya kung dapat ba siyang lumabas upang harapin ang anumang nasa dilim o manatili sa loob at protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit paano niya lalabanan ang isang nilalang na hindi niya kayang makita ng malinaw? Muling nagpatuloy ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang kanilang lampara, na kanina ay maliwanag, biglang kumurap at namatay. Nabalot ang loob ng kanilang bahay ng dilim na halos hindi niya makita ang sariling mga kamay. Sa katahimikang iyon, muli niyang narinig ang pagaspas ng pakpak, ngunit ngayon, mas malakas, mas malapit, at tila umiikot sa kanilang bubungan. Tila ba ang bawat segundo ay nagiging isang walang katapusang bangungot. Hindi na niya alam kung anong mas nakakatakot, ang mga bagay na nakikita niya o ang mga hindi niya nakikita, ngunit ramdam niyang naroon lamang, nag-aabang. Ang isang bagay lang ang malinaw, ang gabing iyon ay hindi basta ordinaryong gabi. Ito ang gabi kung saan ang hangin, ang dilim, at ang katahimikan ay nagiging kasangkapan ng isang nilalang na handang agawin ang lahat ng mahalaga sa kanya. Humigpit ang hawak ni Mario sa kamay ng asawa niyang si Liza. Sa bawat paghinga nito, ramdam niya ang panghihina na tila unti-unti nang inaagaw ng kung anumang nilalang na bumabalot sa kanilang paligid. Sa labas ng bahay, ang pagaspas ng pakpak ay muling bumalik, ngunit ngayon ay hindi na iisa. 2, 3 o baka higit pa. Ang bubong ng kanilang nipahot ay umuuga na parabang may mabibigat na nilalang na nakadapo rito. Ang mga dingding na kawayan ay kumakalansing na tila may matatalim na kuko na dumidikit sa labas. Habang sinisikap niyang manatiling kalmado, narinig niya ang muling pag-iyak ng kanilang sanggol. Ngunit kakaiba ang iyak na ito, hindi na ito simpleng paghingi ng gatas o pagod. Ito'y iyak na may kasamang matinding takot, parang nararamdaman ng bata ang mga presensyang nakapaligid. Sa bawat hagulgol ng kanyang anak, sumasabay ang halos sabayang pag-ungol mula sa dilim ng labas.
Hindi niya malaman kung mga hayop iyon o mismong mga nilalang na kanilang kinatatakutan. Kinabahan si Mario. Alam niya na hindi sapat ang kahoy na hawak niya upang ipagtanggol ang kanyang pamilya kung sakaling pumasok ang mga iyon. Ang mga lumang kwento ng kanyang lola ay bumalik sa kanyang isip, mga paniniwalang pinagtatawanan lamang niya noon. Asin, bawang, at banal na dasal, iyan daw ang panangga. Ngunit sa oras na iyon, wala siyang mga ito. Ang meron lang siya ay isang pirasong kahoy at ang tapang na pinipilit niyang ipunin kahit nanginginig na ang tuhod niya. Habang nag-iisip siya, biglang may narinig siyang malakas na pagbagsak mula sa kusina. Para bang may bumagsak na mabigat na bagay. Dahan-dahan siyang tumayo, bitbit ang pamalo at iniwan sandali si Liza at ang sanggol. Nang makalapit siya, bumungad sa kanya ang isang tanawing hindi niya inaasahan. Ang kanilang mga pinggan at kasangkapang nakasabit ay nagkadurog-durog sa sahig. Ngunit ang nakakakilabot, ang basag na mga piraso ay may bakas ng dugo, kahit wala namang tao o hayop na naroon kanina. Napaatras siya, at sa paglingon niya ay halos tumigil ang kanyang hininga. Sa dulo ng silid, may nakatayong anino, mahaba, payat at nakayuko. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang malamig na titig na nakatuon sa kanya. Sa isang iglap, naglaho ito, para bang nalunod sa hangin. Ngunit naiwan ang mabigat na amoy ng pagkabulok na lalo pang nagpalala ng kaba niya. Agad siyang bumalik sa higaan upang alalayan si Liza at ang bata. Ngunit pagbalik niya, nakita niyang nakabukas na muli ang kanilang bintana kahit isinara na niya ito kanina. Ang duyan ng sanggol ay bahagyang gumagalaw, parang may kamay na kumalabit dito. Dali-dali niyang niyakap ang bata at isinara ang bintana, ngunit alam niyang hindi iyon sapat. Ang mga nilalang ay hindi basta-basta napipigilan ng kahoy o kawayan. Doon nagsimula ang pangalawang pagsubok para kay Mario, ang mismong mga kapitbahay. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang mga yabag mula sa labas. Ngunit hindi ito yabag ng tumatakbong tao. Mabigat, mabagal at tila nakapaikot sa kanilang bahay. May maririnig na mahihinang bulong, pabalik-balik, parang may sinasabi sa wika na hindi niya maintindihan. Sa baryo, may mga bali-balitang hindi lahat ng tao ay kakampi. May ilan daw na nakikipagkasundo sa mga nilalang ng dilim kapalit ng kapangyarihan o kasaganaan. At sa sandaling iyon, hindi niya alam kung kanino siya dapat magtiwala. Nagpatuloy ang mga bulong hanggang sa may marinig siyang kaluskos sa mismong pintuan nila. Para bang may kumakaskas gamit ang kuko. Unti-unti, ang simpleng takot ay napalitan ng matinding hilakbot. Kung mga kapitbahay man iyon, bakit sila gumagawa ng kakaibang ingay? Kung hindi sila, ibig sabihin ba'y may nilalang na nakatayo na sa mismong labas ng kanilang pintuan? Lalong lumala ang sitwasyon nang maramdaman niyang unti-unting lumalamig ang katawan ni Liza. Halos mawalan na ito ng ulirat, at sa kanyang mga labi ay narinig niya ang mahihinang katagang, Mario, hindi sila aalis hanggang makuha nila ang gusto nila. Halos mabaliw si Mario sa mga salitang iyon. Ang tanong na bumabagabag sa kanya, ano ba talaga ang gustong kunin ng mga nilalang? Ang kanyang asawa? Ang sanggol? O silang lahat? Sa bawat paghinga niya, ramdam niya na palapit ng palapit ang kaguluhan. Ang gabing iyon ay hindi na simpleng takot lamang. Ito'y laban para sa kanilang kaligtasan, laban sa mga aninong hindi niya alam kung paano lalabanan. At habang lumalalim ang gabi, unti-unti ring lumalalim ang pagdanak ng kilabot na bumabalot sa kanilang buong pamilya. Halos hindi na alam ni Mario kung saan siya lulugar. Sa bawat sulok ng kanilang maliit na bahay, tila may gumagalaw, tila may matang nakamasid. Ang yakap niya sa kanyang anak ay lalo pang humihigpit, habang ang pawis sa kanyang noo ay bumabakat na kahit malamig ang paligid. Si Liza naman ay nakahandusay sa banig, pilit na nilalabanan ang antok na parang hinahatak siya ng isang puwersang hindi pangkaraniwan. Bigla na lamang yumanig ang kanilang bubungan. Parang may mabigat na nilalang na lumapag sa itaas. Ang mga kawayan ay nagkakabali at ang mga pawid ay isa-isang natutuklap. Ang pagaspas ng pakpak ay naging mas matindi, mas marahas, para bang may isang dambuhalang ibon na nagsusumikap makapasok. Naramdaman ni Mario ang halos pagsuko ng kanyang loob, sapagkat kung bubong man ang mabutas, saan pa sila tatakbo?
Ang paligid ng kanilang bahay ay napapalibutan ng dilim at kakahuyan, at ang mga bulong sa labas ay mas lalong dumadami, tila ba isang buong pulutong ang nagmamasid at nag-aabang. Mario, mahinang tawag ni Liza, halos hindi na marinig, huwag mong hayaang makuha ang bata. Ang mga mata nito ay namumungay, nangingilid ang luha, at ang kanyang dibdib ay mabagal na umaanga. Parang unti-unti na itong pinapalitan ng kawalan. Hindi na alam ni Mario kung unahin niyang ipagtanggol ang asawa o iligtas ang anak. Ngunit bago pa man siya makapag-isip, isang matinis na kalabog ang yumanig sa kanilang pintuan. May isang bagay na pilit na bumabali ng kawayan, at sa bawat hampas, nararamdaman niya ang unti-unting pagkapunit ng kanilang kaisa-isang depensa laban sa dilim. Ang mga kuko, matatalim at mahahaba, ay biglang bumaon sa pagitan ng kawayan. Kita niya ito sa bahagyang liwanag ng buwan na pumapasok mula sa butas. Pinilit niyang magdasal, ngunit ang boses niya ay garalgal, pilit na lumalabas sa lalamunan na halos natutuyuan na ng laway. At sa mismong sandaling iyon, bigla siyang nakarinig ng mga yabag, ngunit hindi mula sa labas, kundi mula sa kisame ng kanilang sariling bahay. Dahan-dahan itong bumababa, parang may gumagapang sa dingding, mabigat at nakakaindak. Hinapit niya ang pamalo at tumayo sa gitna ng silid, hawak-hawak ang sanggol na umiiyak ng walang tigil. Hindi niya alam kung saan unang titingin. Sa pinto, sa bubong, sa dingding. Ang bawat bahagi ng kanilang tahanan ay tila pinipilit pasukin ng mga nilalang. Isang malakas na ihip ng hangin ang biglang pumasok mula sa nabasag na bahagi ng bubong. Kasama nito ay ang kakaibang lamig na parang mula sa hukay ng sementeryo. Kasabay ng ihip na iyon ay ang halos sabay-sabay na kaluskos sa paligid, para bang ang mismong gabi ay may buhay at gusto silang lamunin. Dahil sa matinding takot, halos hindi na naririnig ni Mario ang sariling paghinga. Ngunit biglang may bumulong sa kanyang tenga, isang malamig na tinig na hindi niya alam kung kanino galing. Hindi ka makakatakas, na paatras siya. Halos mabitawan ang bata at pilit na ikinubli ang sarili sa likod ng poste ng bahay. Ngunit nang lingunin niya, wala roon ang sinuman, wala kundi ang nakapangingilabot na anino na gumagalaw kahit walang pinagmumulan ng liwanag. Lalong bumigat ang sitwasyon. Ang duyan ng sanggol ay gumalaw ng kusa kahit hawak niya ang bata. Ang mga sirang pinggan sa sahig ay muling nagkalansing na para bang may naglalakad sa ibabaw ng mga bubong. Ang lampara, na kanina'y patay na, biglang umilaw ng kusa at nagbigay ng dilaw na liwanag, ngunit ang anino nito ay hindi ordinaryo. Sa halip na simpleng hugis ng kanilang mga katawan, ang mga anino ay mahahaba, matutulis at gumagalaw ng hiwalay sa kanila. Wala nang ligtas na lugar. Sa bawat segundo, ramdam ni Mario na mas lalo silang kinakain ng dilim. Ang pagaspas ng pakpak ay halos dumadagundong na, at ang mga bulong mula sa labas ay nagiging malinaw, mga salita na hindi niya maintindihan, ngunit paulit-ulit, tila nag-aawitan. Ang takot ay umabot na sa sukdulan. Ang kanyang isip ay nagtatanong, ito ba ay mga nilalang mula sa impyerno? O mga kaluluwang hindi matahimik at ngayoy naghahanap ng kapalit? Habang yakap niya ang kanyang anak at pilit na pinoprotektahan si Liza, ramdam niya na wala na siyang mapupuntahan. Ang kanilang tahanan, na dati kanlungan ng kapayapaan, ngayon ay parang isang kulungan kung saan sila ay mga bihag ng mga anino. Ang bawat sulok ay puno ng panganib, at ang bawat segundo ay tila huling pagkakataon na maaaring lumipas. At sa gitna ng lahat, isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Walang alulong, walang kaluskos, walang iyak. Tanging mabilis na tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Ngunit alam niyang ito'y panandalian lamang. Sapagkat sa susunod na iglap, maaaring ang mismong dilim ang kumubkob sa kanila at tuluyang magpawala ng kanilang liwanag. Ang katahimikan sa loob ng maliit na bahay ay halos pumutol sa hininga ni Mario. Ang pintuan ay halos bumigay na sa mga kuko na pilit sumisiksik sa pagitan ng kawayan, at ang bubong ay patuloy na umuuga na para bang anumang sandali ibabagsak. Sa mga oras na iyon, ramdam niyang wala na silang matatakbuhan. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng susunod na gagawin, isang kakaibang pangyayari ang nagbigay ng mas malalim na takot. Sa gitna ng dilim, nagsimulang magsalita si Liza, mahina, basag-basag ang tinig, ngunit malinaw ang mga salita.
Mario, alam ko na kung bakit sila narito, napalingon siya sa asawa, nanginginig at pawisan, halos wala ng lakas. Hindi lang nila gusto ang bata, ako mismo ang hinahanap nila. Nabigla si Mario. Hindi niya alam kung sinasabi lang iyon ng asawa dahil sa panghihina o kung may tinatago itong hindi niya alam. Ngunit bago siya makapagtanong, nagpatuloy si Liza, ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan. Matagal na silang sumusunod sa akin kahit bago pa tayo ikasal. Sabi ng lola ko, may sumpa sa linya ng pamilya namin. At ngayong ako ay nagsilang, mas lalo nilang gustong kunin ang nasa loob ng dugo ko, nanlamig si Mario. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga pangyayaring nakikita niya ay nagpapatunay na may mas malalim pang dahilan sa lahat ng ito. Ang hindi niya akalain, ang mismong asawa pala niya ang pinagmumula ng sumpa. Hindi pa siya nakaka-recover mula sa revelasyong iyon nang biglang bumukas ang isang bahagi ng dingding, hindi dahil sa pagkasira, kundi para bang kusa itong binuksan. Sa liwanag ng buwan, nasilayan niya ang mga mata ng isa sa mga nilalang, mapula, kumikislap at nakatingin diretso sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na ito anino lamang, kundi isang matinding presensya na nagtatangkang pumasok. Habang hawak ang sanggol, ramdam niya ang panginginig ng katawan ng bata. Hindi na ito umiiyak, sa halip ay parang natulala. Tila ba ang mga mata ng sanggol ay nakatuon din sa nilalang na nasa labas, at ang hindi niya maunawaan, parang may koneksyon ang dalawa. Ang lamig na dumaloy sa kanyang batok ay nagpahiwatig na baka hindi lamang si Liza ang pinupuntirya, baka pati ang bata, may bahagi ng sumpang iyon. Pinilit niyang kalagkarin si Liza upang lumabas ng bahay at tumakas, ngunit nang hawakan niya ito, bigla itong nangisay at tila nawalan ng malay. At doon niya narinig ang pinakamalaking kaluskos mula sa bubong, isang napakalaking anino ang bumagsak sa gitna ng kanilang silid, ngunit bago niya ito tuluyang makita, naglaho na parang uso. Naiwan ang mabigat na amoy ng dugo at bulok na karne, mas nakakasulasok kaysa dati. Halos mabaliw si Mario. Hindi na niya alam kung saan siya lulugar. Lahat ng pinaniwalaan niyang proteksyon noon ay parang walang bisa. Ang kanyang pamalo, ang saradong pintuan, kahit ang mga dasal niya, lahat ay tila walang saysay. Ang pakiramdam niya, kahit saan siya pumunta, ay wala ng ligtas na lugar. Ang mga bulong sa labas ay mas naging malinaw. Narinig niya ang pangalan niya, inuulit-ulit, parang isang awitin ng kamatayan, Mario. Mario, sino ang nagsasalita? Tao ba? O mga nilalang? At paano nila alam ang pangalan niya? Sa puntong iyon, ramdam niyang hindi lamang ang pamilya niya ang nasa panganib, kundi pati siya mismo. At habang hawak niya ang kanyang anak, nakatitig sa halos wala ng malay na si Liza, isang tanong ang paulit-ulit na kumakagat sa kanyang isipan. Kung maisumpa nga sa kanilang dugo, may pag-asa pa ba silang makatakas? O siya mismo ay magiging bahagi na rin ng sumpa kapag tuluyang nakuha ng dilim ang kanyang pamilya? Mga manonood, kung kayo ang nasa kalagayan ni Mario, hawak ang isang sanggol, may asawang pinahihirapan ng sumpa, at mga nilalang na nakapalibot sa inyong tahanan, ano ang gagawin ninyo? Lalaban ba kayo o tatakas kahit saan? At sa tingin ninyo, may pag-asa pa bang makaligtas si Mario at ang kanyang pamilya? Nanginginig ang buong katawan ni Mario habang yakap ang kanyang anak at pilit na ginigising si Liza na halos nawawalan na ng ulirat. Ang mga mata ng kanyang asawa ay halos pumikit na, at sa bawat bulong nito ay nararamdaman niyang may bagay na kumakain sa natitirang lakas nito. Sa labas, ang mga bulong at pagaspas ng pakpak ay nagiging mas malakas, mas sabay-sabay, parang isang koro ng mga nilalang na gutom sa dugo at laman. Ang kanilang maliit na bahay ay nagiging parang kulungan na unti-unting binabasag ng dilim. Bigla na lamang bumigay ang pintuan, at sa unang pagkakataon, nasilayan ni Mario ang tunay na anyo ng isa sa mga umaatake. Isang matangkad na nilalang na payat, ngunit napakapangit, may pakpak na parang sa dambuhalang paniki, at mga matang kumikislap na pula. Ang bibig nito ay napuno ng matatalim at mahahabang ngipin, habang ang dilay tila umaabot na parang ahas. Ang bawat hakbang nito papasok ay nagdudulot ng matinding lamig sa paligid, para bang bawat paglapit ay kumakain ng ilaw. Napatras si Mario, halos mabitawan ang anak sa sobrang takot.
Ngunit sa kanyang dibdib ay sumiklab ang galit, hindi niya hahayaang maagaw ang kanyang pamilya. Hinampas niya ng buong lakas ang pamalo sa halimaw. Tumama ito sa balikat ng nilalang at nagdulot ng malakas na ingay, ngunit sa halip na masaktan, napangiti lang ito ng nakakatakot. Ang pamalo ay bumaon ngunit agad ding nabali na parang kahoy na tuyot. Napaatras si Mario, halos mawala ng pag-asa, ngunit biglang naalala niya ang mga bili ng kanyang yumaong lola. Laging may kahinaan ang nilalang ng dilim, kailangan mo lang itong hanapin. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang sumigaw si Liza, hindi dahil sa takot kundi parang may lumalaban mula sa loob niya. Ang kanyang katawan ay biglang nangisay, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matinis na tunog na nagpatigil sa halimaw sa loob ng ilang segundo. Para bang may kapangyarihan sa dugo ni Liza na hindi niya mismo alam. Ngunit kasabay nito, mas lumakas ang pag-ungol ng mga nasa labas, parang mas nagalit sila. Itinabi ni Mario ang anak sa banig at buong tapang na hinawakan si Liza. Liza! Huwag kang bibitaw. Lalaban tayo. Ngunit sa mga mata nito, nakita niya ang isang nakakatakot na katotohanan, parang may ibang presensyang gustong pumasok at sakupin ang kanyang asawa. Muling umatake ang nilalang, mabilis at marahas. Sa sobrang desperasyon, sinunggaban ni Mario ang isang piraso ng kawayan na natanggal mula sa dingding at itinarak ito sa dibdib ng halimaw. Sa unang pagkakataon, narinig niya itong umatungal ng malakas. Tumilapon ito papalayo, nag-iwan ng makapal na usok at amoy ng nasusunog na laman. Ngunit bago pa siya makaramdam ng ginhawa, narinig niya ang paglapag ng mas marami pang pakpak sa paligid ng kanilang bubong. Hindi lang iisa ang kalaban nila, marami pa silang kasama. Napasigaw si Mario, hindi ninyo sila makukuha. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang halos wala na siyang laban. At sa mismong sandaling iyon, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang sanggol na kanina ay umiiyak ng walang tigil ay biglang natahimik. Ang mga mata nito ay dumilat at sa liwanag ng buwan, para bang kumislap ang mga ito ng kakaibang liwanag. Tila ba ang dugong minana nito kay Liza ay gising na rin. Napatingin si Mario, hindi makapaniwala. Ang anak niyang pinoprotektahan niya ay tila nagiging sentro ng interes ng mga nilalang. At doon niya napagtanto ang pinakakatakot-takot na katotohanan, hindi lang si Liza ang maisumpa, kundi pati ang kanilang anak. Ang halimaw na sugatan ay muling bumangon, mas galit at mas mabangis, habang ang iba pang mga anino ay nagsimulang dumungao sa mga butas ng dingding. Lahat sila ay nakatuon hindi kay Mario, kundi sa sanggol. Halos masiraan ng bait si Mario. Paano niya ipagtatanggol ang isang sanggol laban sa mga halimaw na ito? Ang kanyang buong katawan ay nangangatog, ngunit ang kanyang puso ay punong-puno ng determinasyon. Kung ito na ang huling gabi niya, lalaban siya hanggang sa huling hininga. Muling inatake ng halimaw si Mario, at sa desperasyon, sinunggaban niya ang lampara at isinaboy ang apoy sa mukha nito. Sumigaw ito ng malakas, nagliyab ang balat, ngunit kasabay noon ay nag-apoy din ang ilang bahagi ng kanilang bahay. Ngayon, hindi lamang ang mga halimaw ang kalaban nila, kundi pati ang apoy na mabilis na kumakalat. Si Mario, basang-basa ng pawis at luha, ay napahiyaw ng buong lakas, hindi dahil sa takot kundi dahil sa galit at paghihirap. Hindi ninyo makukuha ang pamilya ko. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang isang malaking tanong ang nakabitin, kung sakaling makaligtas sila ngayong gabi, makakatakas ba sila sa sumpa na dala ng dugo ng kanyang asawa at anak? At doon nagtatapos ang gabing iyon, hindi sa katahimikan, kundi sa matinding apoy, sigawan, at ang nakabibinging tunog ng mga pakpak na kumakalat sa dilim. Madilim pa rin ang kalangitan nang tuluyang bumigay ang dingding ng maliit na bahay. Ang apoy ay kumalat na at nagbubuga ng makapal na usok na halos ikabulag ni Mario, habang buhat ang kanyang anak at pilit na hinihila si Liza palabas. Ang sigaw ng mga halimaw ay parang umaalingaw sa bawat sulok ng baryo, ngunit sa isang iglap, tila umatras ang ilan sa kanila nang lumiyab ng mas malakas ang apoy. Para bang may takot din sila sa liwanag na nililikha ng pagkasunog. Hingal na hingal si Mario habang tinutulak palabas si Liza na halos mawalan na ng malay. Ang bata sa kanyang bisig ay hindi na umiiyak ngunit nakatingin sa kanya ng diretsyo. May kakaibang tingkad ang mga mata na hindi niya alam kung dapat ikatuwa o ikatakot.
Nang makalabas sila sa gumuguhong bahay, halos sabay-sabay na lumipad palayo ang mga anino sa himpapawid, nag-iiwan ng nakabibinging katahimikan na tanging lagablab ng apoy at iyak ng kanyang asawa ang maririnig. Napaupo siya sa damuhan, yakap-yakap ang sanggol at kalong si Liza. Tapos naligtas na tayo, bulong niya, bagaman hindi siya kumbinsido. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay dumudugo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang isipan ay wasak sa mga larawang hindi niya malilimutan, ang mga pulang mata, ang matutulis na ngipin, at ang sigaw ng mga halimaw na gutom sa kanilang anak. Sa kabila ng pagod, pinilit niyang tumayo at lumayo sa nasusunog na bahay. Hindi niya alam kung saan sila tutungo, ngunit ang tanging mahalaga ay makalayo sa lugar na iyon. Sa daan, halos madapa siya sa mga ugat at bato, ngunit mahigpit ang kapit niya sa anak, ayaw na ayaw niya itong bitawan. Pagdating nila sa gilid ng baryo, sinalubong sila ng ilang mga kapitbahay na nagising dahil sa apoy. May ilan na nagtatakang nagtanong kung ano ang nangyari, ngunit halatang may takot din sa kanilang mga mata, na para bang alam nilang may kakaiba talagang nangyayari sa pamilyang iyon. Wala nang lakas si Mario na magpaliwanag, at sa halip ay umiiyak na lamang siyang yumakap kay Liza, habang nakayuko ang anak na tila nakamasid sa lahat ng tao, nang hindi maipaliwanag na tingin. Makalipas ang ilang araw, tumigil na ang sunog at ang abo ng kanilang bahay ay tuluyang inanod ng ulan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagdala ng kapanatagan kay Mario. Sa bawat gabi, nakikinig siya sa paligid, naghihintay kung may muling pakpak na dudungaw sa dilim. Hindi na sila nakabalik sa dati nilang tahanan, pinili nilang manirahan pansamantala sa bahay ng isang kamag-anak sa kabilang bayan. Ngunit kahit doon, ramdam ni Mario ang bigat ng lahat. Si Liza ay madalas na nagigising sa gabi, nanginginig at umiiyak, at minsan ay nagsasalita ng mga salitang hindi niya maintindihan, para bang may tinig na sumasabay mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang anak naman nila ay tila lumalaking kakaiba, masyadong tahimik para sa isang sanggol, at ang mga mata ay nananatiling maliwanag at malalim, parang nakakaunawa ng mga bagay na hindi dapat. Minsan, nahuli ni Mario na nakatingin ang bata sa bintana, nakangiti ng bahagya, habang ang mga aso sa labas ay nag-uunahang tumahol na parang may kinatatakutan. Sa loob ng kanyang dibdib ay umaalipin ang tanong, nailigtas ba niya talaga ang kanyang pamilya, o lalo lamang niyang ipinaglaban ang sumpa na dala nila? Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Liza, nagising si Mario sa mahina, ngunit malinaw na tunog, ang pagaspas ng pakpak. Dahan-dahan siyang bumangon, pinigilan ang kanyang hininga, at sumilip sa labas ng bintana. Walang tao, walang anino, tanging katahimikan lang. Ngunit nang ibaling niya ang tingin sa duyan ng kanyang anak, napatigil siya. Ang sanggol ay gising, nakatingin sa kanya, at sa likod ng mga inosenteng mata ay saglit na kumislap ang pula, gaya ng mga nilalang na halos pumatay sa kanila. Halos matanggal ang kanyang hininga at napaatras siya ng hindi namamalayan. Ngunit sa susunod na kisapmata, normal na ulit ang mga mata ng sanggol at mumiti pa ito sa kanya na parang walang nangyari. Napakagatlabi si Mario, halos lumuha at napaupo sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung siya ba ay nag-i-imagine lamang o kung ang sumpa ay buhay pa rin, hindi sa paligid nila, kundi sa dugo mismo ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat, pinili niyang yakapin ito. Anak, hindi kita pababayaan, bulong niya, bagaman nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, ramdam niya ang pangingilabot na sa paglaki ng kanyang anak, baka hindi na niya ito maprotektahan, baka siya mismo ang maging dahilan ng kapahamakan. At sa huling gabi ng kwento, habang muling bumabalot ang katahimikan, isang anino ang dumaan sa bubungan, kasunod ng mahinang pagaspas ng pakpak. Hindi na alam ni Mario kung totoo ba o guni-guni lamang, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang lahat. Ano sa tingin ninyo? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Mario, iiwanan niyo ba ang baryo o lalaban hanggang dulo? Sa palagay niyo, makakaligtas kaya ang bata sa sumpa, o siya ang magiging dahilan ng panibagong takot?